Ilang netizens nangangambang baka matulad kay Onyok Velasco si Carlos Yulo na hindi natanggap ang ilang mga ipinangakong premyo. Talagang nag-uumapaw ngayon ang mga premyong matatanggap ng tinaguriang Golden Boy na si Carlos Yulo matapos siyang magwagi ng 2 gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Isa si Yulo sa mga kinikilalang pinakamagaling na atleta ng Pilipinas at ang kanyang tagumpay ay nagdala ng malalaking gantimpala mula sa iba't ibang institusyon at kumpanya. Una na rito ang 10 million pesos mula sa Athletes Incentives Act bilang pagkilala sa kanyang pambihirang husay at dedikasyon sa larangan ng gymnastics. Bukod pa rito, magbibigay ang House of Representatives ng Pilipinas ng karagdagang 6 million pesos bilang pabuya sa kanyang karangalan sa bansa. Hindi rin nagpahuli ang mga pribadong kumpanya sa pagbibigay ng insentibo kay Yulo. Kabilang dito ang 3 milyong piso mula sa Bounty Fresh at Chooks to Go na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga atletang Pilipino. Bilang karagdagang biyaya, isang 34 million pesos fully furnished na 3-bedroom condominium sa McKinley Hill ang ibibigay ng Mega World Corporation. Ang napakagandang regalong ito ay magsisilbing bagong tahanan ni Yulo at kanyang pamilya, isang patunay ng kanilang pasasalamat at paghanga sa kanyang mga tagumpay. Samantala, ang Vikings, isang tanyag na chain ng buffet restaurants, ay magbibigay naman kay Yulo ng Unli Buffet for lifetime. Bukod sa mga nabanggit na premyo, marami pang ibang incentives at regalo ang matatanggap ng atleta. Ito ay pagpapakita ng malalim na pasasalamat ng buong bansa sa kanyang dedikasyon at pagsusumikap. Samantala, sa kasalukuyan, inuulan ng pledges at pangako ang 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo mula sa iba't ibang individual at kumpanya. Gayunpaman, dahil sa nangyari noon sa 1996 Atlanta Games silver medalist na si Onyok Velasco, may ilang netizens ang nag-aalangan na agad magtiwala sa mga pangako kay Carlos. Matatandaan na tulad ni Carlos, si Onyok ay inilandi ng pangako matapos manalo ng silver sa boxing sa 1996 Olympics sa Atlanta. Sa isang panayam kay Onyok, isiniwalat niya na hindi niya natanggap ang mga ipinangakong pabuya. Ayon sa kanya, pinangakuan siya ng Kongreso na makakatanggap siya ng 2.5 milyon. Isang negosyante rin umano ang nangako ng 10,000 pesos allowance kada buwan na tumagal lamang ng 1 taon. Bagamat nakatanggap siya ng bahay at lupa, hindi pa rin naililipat sa kanyang pangalan ang titulo nito. Ang hiling ko na lang sana yung titulo mai-transfer na kasi nakatira ako doon sa bahay. Baka mamaya bigla akong palayasin. Ani Onyok. Ipinagkikibit-balikat na lamang ni Onyok ang mga nangyari sa kanya. Joke-joke namin lagi. Pinangakuan ka na, gusto mo pa tuparin pa. Dapat matuwa ka na kasi pinangakuan ka na eh. Pagbibiro niya. Matapos ang panayam, nakarating sa ilang mambabatas ang sumbong ni Onyok kaya gumawa ng paraan ng gobyerno upang mabigyan siya ng pabuya. Nakatanggap siya ng 500,000 pesos mula sa palasyo, 25 years matapos ang kanyang pagkapanalo sa Atlanta. Nakakalungkot lamang isipin na kung epektibo na ang Republic Act 10699 noong panahon ni Onyok, maaari sanang 5 million pesos ang nakuha niyang pabuya.